babala dun sa mga umiinom ng gin. Nako! Story time. Ito yung nangyari sa patient ko. Actually, this happened a few years ago na. Nakakatakot nga siya. Parang ayaw kong i-share. Pero sige, kwento ko na. Siyempre, pag ikaw yung night duty, ikaw lang yung doktor na may iwan sa ospital. Tapos yung iba mong kasama, uuwi na. Dun sa dati kong pinagtatrabahuhan na hospital, madalas kasi sa isang buong floor, isang doktor lang yung naiiwan paggabi. Actually, tahimik yung first part ng gabi. Tapos, nag-check lang ako ng mga laboratory test na pinapaulit. Tapos, biglang may tumawag na nurse. Ang sabi nung nurse na kausap ko, Dok, si patient X, nagdudugo. Sa ospital naman, hindi naman unusual yung nagdudugo eh. Pero kakaiba yung nangyari sa gabing yun sa ward. Pagpasok ko dun sa kwarto ng pasyente, grabe! Sumusuka siya ng dugo. As in suka. Hindi lang yung patak-patak. Talagang ang dami niyang linalabas. Tapos, kailangan ng balde para lang makontain lahat ng dugo. So, anong kinalaman nung storya ko sa pag-inom ng gin? Eto na nga. Si patient X kasi malakas pala siyang uminom ng gin. Nung una, nagka-alcoholic fatty liver disease muna siya. Tapos, habang tumatagal, hindi pa rin niya pinapansin, umiinom pa rin siya hanggang nauwi siya into cirrhosis or yung talagang nameklat na yung atay niya. Usually kasi kapag may sakit sa atay, ang naiisip lang natin is namamayat, naninilaw, nanghihina. Ang hindi nakikwento ng iba, pwede din tong mauwi sa pagdudugo. Ito, kwento ko kung paano. Kapag kasi malakas uminom ang isang tao, nagkakaroon ng peklat yung atay. Yung atay, para siyang lumiliit, tsaka tumitigas sa dami ng peklat na nabubuo sa dami ng iniinom na alak. Habang lumiliit yung atay dahil dun sa peklat, tumataas yung pressure ng dugo. Imagine na lobo ito tapos nandito yung atay natin. Tumitigas siya sa dami ng peklat, kaya ang nangyayari, lumalaki. Lumolobo dito yung mga ugat-ugat. At kung yung ugat-ugat na nandito sa daluyan ng pagkain, yun yung lumobo na irita, pwede yung magdugo para yung varicose veins or almoranas pa nga eh. Yung pagdudugo kasi ng ugat dun sa daluyan ng pagkain, maninipis yan. Pag dumugo yan, hindi yan parang simpleng nosebleed na gaganyanin mo lang, mag-stop na. Doon kailangan pa ng spesyalista na magpasok pa ng scope, itatali pa, para hindi lumabas yung dugo. For this patient, hindi pa niya ma-afford yung pagpapatali ng kanyang varices, yun yung tawag doon sa lumobong ugat. Ayun, so tuloy-tuloy siyang nagsusuka ng dugo. So during that admission, grabe, ang dami naming sinalin na dugo sa kanya. Tsaka pag nagkaroon ka na ng ganun komplikasyon, hindi na yan na-reverse, hindi na yan na ibabalik sa normal. So yung point ko lang naman dito, okay lang naman uminom paminsan-minsan. Pero yung madalas na pag-inom, naku, delikado talaga yan. Kaya nga kung nahihirapan kang bawasan or kontrolin yung iniinom mo, you need to seek help. You need professional advice. Like, follow, and share. Malay mo, may matulungan ka, di ba? And if you want to learn more about leading a healthier lifestyle para healthy ang liver, you can schedule your consultation with me. I'll put the link in my bio or you can email me too. That's it for today. Bye!